Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Muli, narito ang inyong lingkod, handang magbahagi ng isang kwentong susubok sa tibay ng ating mga puso at sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig. Sabi nila, ang pag-asa raw ay parang isang munting kandila sa gitna ng kadiliman. Ngunit paano kung ang mismong lugar na pinanghahawakan mo bilang pag-asa ay siya ring pugad ng pinakamatinding sakit at pighati? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya sa kanyang pagpasok sa isang malamig na paraiso. Mahigpit ang hawak ni Hiraya sa lukot na papel sa loob ng kanyang bulsa. Bawat yugyog ng sinasakyan niyang bus patungo sa probinsya ng Sansinag ay tila isang paalala ng bigat na nakapasan sa kanyang mga balikat. Ang papel na yon, isang liham mula sa isang abogado, ay nagsasabing kulang ang kanilang ebidensya, na halos imposible nang mabawi ang lupang minana pa niya sa kanyang mga ninuno. Ito na ang kanyang huling baraha. Ang trabahong pinasok niya, isang trabahong hindi niya pinangarap, ngunit siyang tanging pag-asa niya. Nang bumaba siya sa tapat ng isang dambuhalang tarangkahan na gawa sa itim na bakal, kinailangan niyang itingala ang kanyang ulo para lamang makita ang tuktok nito. Nakaukit sa ginto ang mga salitang Hacienda de la Esperanza, Trangvien, Hivong. Ngunit habang tinatahak niya ang mahabang daan papasok, lulan ng isang golf cart na sumundo sa kanya, walang bahid ng pag-asa ang kanyang naramdaman. Ang mga puno ay perpekto ang pagkakatabas, ang mga damo ay lunti ang luntian, at ang mansyon sa dulo ng daan ay tila isang palasyo mula sa ibang bansa. Ngunit ang hangin ay tila mas mabigat at mas malamig. Isang mayordoma na may mahigpit na itsura ang sumalubong sa kanya at iginiya siya papasok sa isang opisina. Ang bawat yabag niya sa makintab na sahig na gawa sa marmol ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng buong bahay. Para siyang pumasok sa isang museo, hindi sa isang tahanan. Sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa madilim na kahoy, nakaupo ang lalaking magiging amo niya, si Alon Montenegro. Nakita na niya ang litrato nito sa internet. Isang bilyonaryo, isang henyo sa negosyo. Ngunit sa personal, ang kanyang tindig ay tila nagpapalamig sa buong silid. Para siyang haring bakal na nakaupo sa kanyang trono. Hiraya Alcantara, sabi nito. Ang boses ay tila walang anumang emosyon. Hindi man lang ito nag-abalang tumingin sa kanyang mga mata. Ang atensyon nito ay nasa mga dokumentong nasa harapan niya. Alam mo na ang mga patakaran. Nakasulat lahat sa kontrata. Bawal kang magtanong tungkol sa nakaraan. Bawal kang pumasok sa West Wing. At higit sa lahat, gawin mo lang ang trabaho mo. Tumango si Hiraya. Nilunok ang kaba sa kanyang lalamunan. Opo, sir. Ang kailangan ko ay isang yaya para sa mga anak ko, hindi isang kaibigan. Kailangan kong ayusin sila. Pagpapatuloy ni Alon, ang salitang ayusin ay binigkas niya na parang ang mga anak niya ay mga sirang laruan. Lahat ng nauna sa'yo ay sumuko. Patunayan mong iba ka. Doon lamang ito nag-angat ng tingin. Ang mga mata nito ay malalim at madilim, puno ng isang kalungkutang hindi kayang itago ng kanyang malamig na ekspresyon. Sa isang saglit, nakaramdam si Hiraya ng awa, ngunit agad din itong napalitan ng takot. Pagkatapos ng maikling pag-uusap na yon, inihatid siya ng mayordoma sa pasilyo kung saan niya unang makikita ang dalawang batang aalagaan niya. Magkapatid na kambal, Tala at Sinag. Nakatayo sila sa paanan ng isang malawak na hagdanan, magkahawak kamay. Magkamukhang magkamukha, parehong may buhok na kasing itim ng gabi at mga matang bilugan. Ngunit ang mga matang yon ay walang kislap, walang buhay. Ngumiti si Hiraya, isang ngiting pinilit niyang maging matamis. Kumusta, Talasinag? Ako si Ate Hira. Hindi sila sumagot. Hindi rin sila ngumiti. Lumapit si Hiraya ng dahan-dahan. Sana maging magkaibigan tayo.
Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Ang batang nakilala niyang si Tala ay aksidenteng nabitawan ang hawak nitong baso ng orange juice. Tumalsik ang lahat ng laman nito sa puting bestida ni Hiraya, ang nag-iisa at pinakamagandang damit na isinusuot niya para lamang sa mga espesyal na okasyon. Isang malagkit na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang mayordoma ay napasinghap, ngunit si Tala at Sinag ay nanatiling nakatitig sa kanya. Ang mga muka ay blanko, tila sinusukat ang kanyang reaksyon. Naghihintay silang sumigaw siya, magalit o umiyak. Sa halip, huminga ng malalim si Hiraya. Tiningnan niya ang malaking mantsa sa kanyang damit. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin sa dalawang bata. Hindi galit ang nakita niya sa kanilang mga mata, kundi isang pader. Isang pader na itinayo mula sa sakit. Dahan-dahan siyang yumuko, kumuha ng panyo sa kanyang bulsa, at sinimulang punasan ang natapon sa sahig. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagreklamo. Tahimik niyang nilinis ang gulo, habang nararamdaman niya ang mga mata ng kambal na nakatutok sa bawat galaw niya. Nang matapos siya, tumayo siya at muling ngumiti sa kanila. Isang nangiting pagod, ngunit totoo. Okay lang, aksidente lang naman. Ngunit bago pa siya makahakbang palayo, isang boses ang pumuno sa pasilyo, malamig at matalim. Anong nangyayari dito? Nakatayo si Alon Montenegro sa itaas ng hagdanan, nakatingin sa kanila. Ang mga mata niya ay nakapako sa mantsa sa damit ni Hiraya, pagkatapos ay sa mukha niya. Walang sino man ang nagsalita. Bumaba siya ng hagdan, ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa mismong harapan ni Hiraya. Ang taas niya ay tila nagpapaliit sa mundo nito. May isang linggo ka, sabi ni Alon. Ang boses ay mababa at walang bahid ng pasensya. Isang linggo para patunayan ang silbi mo. Kung hindi, lumayas ka. Ang gabi sa Hacienda de la Esperanza ay hindi nagdadala ng kapayapaan para kay Alon. Ito ay nagdadala ng mga anino, at sa bawat anino, may mga alaalang nagtatago. Isang pamilyar na bangungot ang muling gumising sa kanya. Ang matinis na tunog ng kumakaskas na gulong sa basang kalsada, ang biglaang pagtilapon, ang amoy ng ulan at bakal, at ang huling ngiti ng kanyang asawa, isang ngiting unti-unting pinatay ng kadiliman. Napabalikwas siya ng bangon, habol ang hininga at basang-basa ng malamig na pawis. Ang katahimikan ng kanyang dambuhalang silid ay tila lalong nagpapabigat sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang telepono. 3:00 ng madaling araw. 2 taon na ang nakalipas, pero ang sakit ay sariwa pa rin. Parang mga tinik na nakabaon ng malalim sa kanyang puso. Hindi na muling nakatulog. Bumangon na lamang siya at nagtungo sa kanyang opisina. Dito siya nagpapalipas ng oras. Ang mga numero, ang mga kontrata, ang mga problema ng kumpanya. Ito ang kanyang naging kanlungan. Isang mundong kaya niyang kontrolin. Hindi tulad ng mga alaala na bigla na lang sumusulpot para saksakin siya. Binuksan niya ang monitor na nakakonekta sa mga security camera ng buong mansyon. Isang gawin na niya ito. Isang paraan upang bantayan ang kanyang mundo mula sa malayo. Tiningnan niya ang silid ng kambal. Mahimbing ang tulog ng mga ito, ngunit alam niyang kahit sa panaginip ay hindi sila mapanatag. Inilipat niya ang view sa pasilyo, sa kusina, hanggang sa natapat ito sa playroom. At doon, nakita niya ang bagong yaya, si Hiraya. Nakaupo ito sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat na laruan. Sa harapan niya ay 2 manika. Maayos na nakaupo. Mahina itong nagsasalita. Tila may ibinubulong sa 2 laruan. Siguro nalulungkot kayo. Narinig ni Alon ang boses ni Hiraya mula sa maliit na speaker ng kanyang monitor. Kasi namimiss niyo na ang mami niyo. Okay lang yan. Pero alam niyo, sigurado akong ayaw niyang nakikita kayong laging malungkot. Napakunot ang noo ni Alon. Anong kalokohan ito? Kinakausap niya ang mga manika. Para sa kanya, ito ay isang kabaliwan, isang pag-aaksaya ng oras.
Ang kailangan ng mga anak niya ay disiplina, hindi isang tagapagkwento sa mga laruan. Ngunit sa kabila ng kanyang panghuhusga, hindi niya magawang alisin ang kanyang tingin sa screen. Mayroong kakaiba sa ginagawa nito, isang bagay na malambot, isang bagay na matagal nang nawala. Sa pamamahay na ito, lumipas ang mga araw. Palaging ganito ang eksena. Pinapanood ni Alon si Hiraya mula sa kanyang opisina. Nakikita niya ang walang katapusan nitong pasensya. Kahit itulak siya palayo ng kambal, kahit pagtaguan, kahit suwayin, nananatili si Hiraya. Hindi ito sumisigaw, hindi ito nagrereklamo. Nandoon lang ito. Isang presensyang hindi napapagod. Isang hapon, habang siya ay naglalakad sa hardin para pauwiin ang stress, may napansin siyang kakaiba. Isang galaw sa bandang likuran ng mansyon, malapit sa West Wing, na mahigpit niyang ipinagbabawal. Isang lugar na halos 2 taon na niyang hindi tinatapakan. Ang lugar na yon ay ang paboritong hardin ng kanyang asawa. Mabilis ang kanyang mga hakbang. Ang bawat yapak ay tila may kasamang galit. At nang makarating siya, ang nakita niya ay nagpaalab sa galit na yon. Si Hiraya. Nakaluhod ito sa lupa, abala sa pagbubunot ng mga ligaw na damo na matagal nang kumain sa dating magandang hardin. Mayroon itong dalang maliit na pala at isang pares ng gunting. Dahan-dahan itong nililinis ang paligid ng mga rosas na halos mamatay na dahil sa kapabayaan. Para kay Alon, ang hardin na yon ay isang sagradong lugar, isang monumento ng kanyang pighati. Ang mga ligaw na damo, ang mga nalantang bulaklak, lahat ay simbolo ng kanyang nawalang mundo. At ang babaeng ito, ang estrangherang ito, ay walang karapatang galawin ang mga simbolo na yon. Anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Alon ay dumagundong sa katahimikan ng hapon. Nagulat si Hiraya at agad na napatayo. Ang mga kamay ay puno ng putik. Sir, pasensya na po. Nakita ko lang po kasi na sino niyang nagsabi sa iyong pwede kang pumunta dito? Putol niya sa sasabihin nito, ang bawat salita ay may diin. Hindi ba't malinaw ang utos ko? Bawal sa West Wing. O bingi ka ba? Ang galit sa kanyang dibdib ay hindi lamang para kay Hiraya. Ito ay galit sa sarili niya, sa mundo, sa tadhana. At si Hiraya ang napagbuntunan niya ng lahat. Napatungo si Hiraya. Pasensya na po. Gusto ko lang po sanang buhayin ulit yung mga bulaklak. Sayang po kasi. Huwag mong pakialaman ang hindi sayo. Sigaw niya. Hindi na napigilan ang sarili. Hindi mo alam kung ano ang lugar na ito. Isa ka lang katulong. Lumayas ka sa harapan ko. Naghihintay siyang umiyak ito. Naghihintay siyang matakot ito at tumakbo palayo, tulad ng ginawa ng iba. Iyon ang gusto niya, ang mapag-isa muli sa kanyang miserableng mundo. Ngunit hindi iyon ang ginawa ni Hiraya. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin, walang luha sa mga mata nito. Sa halip, merong isang bagay doon na hindi niya inaasahan, awa at tapang. Hindi lang ang hardin na ito ang pinapabayaan ninyong mamatay, sir. Mahinahon, ngunit matatag na sabi ni Hiraya. Ang mga salita ay tila mga punyal na tumusok sa kanyang pagkatao. Hinahayaan niyo ring unti-unting mamatay sa katahimikan ang sarili ninyong mga anak. Ang mga salitang binitawan ni Hiraya sa hardin ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan kahit ilang araw na ang lumipas. Alam niyang anumang oras ay pwede siyang palayasin ni Alon Montenegro. Isang maling galaw pa at tapos na ang kanyang misyon, ang kanyang huling pag-asa. Ngunit ang takot na yon ay hindi sapat para talikuran niya ang 2 batang nalulunod sa kalungkutan. Ang mga mata ni Tala at Sinag ay hindi na lamang mga mata ng mga batang suwail para sa kanya. Ang mga yon ay salamin ng isang napakalalim na sugat. Kaya't nagbago siya ng paraan. Kung ang pinto ay nakasara, hahanap siya ng bintana. Kinahaponan, sa halip na pilitin silang maglaro sa playroom, lumabas si Hiraya at naupo sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga sa hardin.
Malayo ito sa ipinagbabawal na hardin ng mga rosas, isang lugar na ligtas. Hindi niya tinawag ang kambal, hindi niya sila tiningnan. Nagsimula lang siyang magsalita, tila kinakausap ang hangin. Alam niyo ba, panimula niya sa isang malumanay na boses, may isang kwento tungkol sa isang bituin na nagngangalang Tala. Siya ang pinakamaliwanag na bituin sa kalangitan, pero palagi siyang malungkot. Kasi sa sobrang taas niya, pakiramdam niya ay nag-iisa lang siya. Itinigil niya ang pagsasalita. Kunwari, pinagmamasdan ng isang ibon. Ngunit sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang bahagyang paggalaw ng kurtina sa bintana ng silid ng kambal. Nandoon sila. Nakikinig. Nagpatuloy siya. At doon naman sa lupa, may isang mahiyaing sinag ng araw. Ang pangalan niya ay Sinag. Gusto niyang makipaglaro, pero natatakot siyang ipakita ang kanyang liwanag. Palagi siyang nagtatago sa likod ng mga ulap. Araw-araw, ginawa niya ito. Iba't ibang kwento, ngunit laging tungkol sa isang bituin at isang sinag ng araw. Hindi niya sila pinilit lumabas. Hinayaan niyang sila mismo ang lumapit sa kanyang mga salita. Isang gabi, ang katahimikan ng mansyon ay binasag ng nag-aalalang boses ng mayordoma. Hiraya! Hiraya! Bilisan mo! Nagmamadaling pumanhik si Hiraya sa silid ng kambal. Naabutan niyang umiiyak ang private nurse habang si Tala ay nakatayo sa isang sulok, nanginginig. Sa kama, si Sinag ay nilalagnat ng mataas, nangingisay at binabanggit ang isang salita ng paulit-ulit sa gitna ng kanyang mga hikbi. Mommy, Mommy. Hindi nito pinapalapit ang nurse. Sa tuwing susubukan itong hawakan, nagwawala ito at lalong umiiyak. Walang magawa ang lahat. Lumapit si Hiraya. Hinawin niya ang buhok na nakaharang sa pawisang noo ni Sinag. Mainit na mainit ito, tila nag-aapoy. Ako na po ang bahala, sabi niya sa nurse sa isang mahinahong boses na nagtataglay ng awtoridad. Maaari niyo po bang iwan muna kami? Nang sila na lang tatlo ang naiwan, naupo si Hiraya sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Sinag. Hindi ito pumalag. Nandito lang si ate. Bulong niya. Habang hinahaplos niya ang buhok ng bata, isang himig ang kusang lumabas sa kanyang mga labi. Isang luma at malungkot na oyayi mula sa kanyang probinsya. Isang kantang madalas awitin ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Wala itong gaanong salita, puro himig lamang. Isang himig ng pag-aalaga, ng pangungulila at ng pag-asa. Huminto sa pag-iyak si Sinag. Ang kanyang pangingisay ay unti-unting napalitan ng mahinang paghikbi. Ipinikit nito ang mga mata. Tila pinakikinggan ang daloy ng musika. Patuloy lang sa pag-awit si Hiraya. Ang kanyang boses ay tila isang sinulid na naghihilom sa sugatang puso ng bata. Hindi niya namalayan. Isang anino ang tahimik na nakatayo sa labas ng bahagyang nakaawang na pinto. Si Alon. Narinig niya ang kaguluhan, narinig niya ang pag-iyak, at ngayon, naririnig niya ang oyayi. Isang himig na hindi niya pamilyar, ngunit may dalang kakaibang kapayapaan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita niya ang eksena. Si Hiraya, nakayuko kay Sinag. Ang isang kamay ay marahang pumupunas sa noo ng bata, habang ang isa naman ay mahigpit na hawak nito. Nakita niya ang pagod sa mukha ng yaya, ngunit higit pa roon, nakita niya ang isang bagay na mas makapangyarihan, isang dalisay na pag-aalala. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera, isang bagay na hindi kayang iutos ng kahit sinong amo. Buong gabi, hindi umalis si Hiraya sa tabi ni Sinag. Hindi siya kumain, hindi siya natulog. Nang bumaba na ang lagnat ng bata bago mag-umaga, doon lamang siya nakasandal sa gilid ng kama at naidlip. Ang kamay ay hawak pa rin ang kamay ni Sinag. Kinabukasan si Alon ang unang pumasok sa silid. Ang eksenang tumambad sa kanya ay tila isang ipinintang larawan. Payapa, tahimik. Ang sikat ng araw ay marahang tumatama
sa mukha ni Hiraya at ng kanyang anak na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Isang imahe ng kapanatagan sa gitna ng isang bahay na matagal nang binalot ng bagyo. Nagising si Hiraya sa mahinang kaluskos. Nakita niya si Alon na nakatayo malapit sa kama. Agad siyang napaupo ng tuwid, kinakabahan. Sir, mabuti na po ang pakiramdam niya." Hindi sumagot si Alon. Ang mga mata niya ay nasa natutulog na si Sinag. Ngunit sa pagkakataong ito, may ibang kislap sa mga matang yon. Hindi na ang karaniwang lamig. Bigla, naramdaman ni Hiraya ang isang maliit na paggalaw sa kanyang tabi. Si Tala. Tahimik itong lumapit sa kanya. Ang mga mata ay nakatingin sa sahig. May hawak itong isang piraso ng biskwit. Dahan-dahan, inilahad nito ang kamay. Isang alok. Isang munting pasasalamat. Napangiti si Hiraya. Isang ngiting totoo at nagmumula sa puso. Tinanggap niya ang biskwit. "Salamat, Tala." Hindi pa rin nagsalita si Tala, ngunit bago ito tumalikod, sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang isang bahagyang, halos hindi mapansing namungiti sa mga labi ng bata. Isang maliit na sinag ng pag-asa sa malamig na paraiso. At sa pintuan, nakita ni Alon ang lahat ng yon. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, naramdaman niya ang pagtila ng bagyo sa kanyang dibdib. Ang imahe ng biskwit na inabot ni Tala kay Hiraya ay nanatili sa isipan ni Alon. Isang simpleng bagay, ngunit para sa kanya, iyon ay isang milagro. Sa loob ng 2 taon, ngayon lang niya muling nakita ang anino ng dating sigla sa kanyang mga anak. At lahat ng iyon ay dahil sa babaeng inakala niyang isa lamang ordinaryong yaya. Hindi na niya pinigilan si Hiraya nang bumalik ito sa pinabayaang hardin. Sa halip, mula sa bintana ng kanyang opisina, tahimik niya itong pinapanood. At sa pagkakataong ito, hindi na nag-iisa si Hiraya. Isang hapon, nakita niya si Tala at Sinag na kasama nito. May hawak silang maliliit na pala at regadera. Maingat nilang tinutulungan si Hiraya na magtanim ng mga bagong bulaklak. Naririnig niya ang maliliit na halakhak ng kambal sa tuwing madudumihan sila ng lupa, isang tunog na matagal nang nawala sa hasyenda. Ang buong hardin, na dati simbolo ng kamatayan at kalungkutan, ay unti-unting nabubuhay muli, kasabay ng kanyang mga anak. Isang hindi maipaliwanag na init ang gumapang sa dibdib ni Alon. Hindi pa ito kaligayahan, ngunit malapit na roon. Isang paghanga sa tibay at kabutihan ng babaeng iyon. Kinagabihan, hindi niya napigilan ang sarili. Naabutan niya si Hiraya sa pasilyo, nag-aayos ng mga laruan. "Miss Alcantara," tawag niya. Nagulat si Hiraya at agad na tumayo ng tuwid. "Sir Alon, may kailangan po ba kayo?" Nag-aalangan siyang lumapit. Yung, yung mga kwento mo, tungkol sa bituin at sa sinag ng araw. Anong ibig sabihin ng mga iyon? Nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mga mata ni Hiraya na agad namang napalitan ng isang maliit na ngiti. "Wala naman po, sir. Mga kwento lang po iyon para malaman nila na kahit mag-isa ka sa taas o nagtatago ka sa baba, mayroon pa ring liwanag na para sa'yo." Tumango si Alon, walang masabi. Ang simpleng sagot nito ay tumama sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal na niyang ibinaon. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa hapagkainan. Dati, ang mga hapunan nila ay laging nababalot ng katahimikan. Tanging ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato ang maririnig. Ngunit ng gabing iyon, ang katahimikan ay binasag ng isang maliit na boses. "Papa," sabi ni Tala, hindi nakatingin sa kanya, kundi sa kanyang plato. "Kanina, tinuruan kami ni Ate Hira kung paano magtanim ng sampagwita. Sabi niya, paborito daw yon ng mga anghel." Natigilan si Alon, nabitawan niya ang kanyang kubyertos, si Tala. Kinakausap siya tungkol sa araw nito, 2 taon. 2 taon siyang naghintay na marinig muli ang boses nito na hindi umiiyak
o sumisigaw. Napatingin siya kay Hiraya na nakatayo sa di kalayuan at nakita niya ang isang magiliw na ngiti sa mga labi nito. Isang kamanggiting nagsasabing, "Okay lang po kayo." Gumaan ang pakiramdam sa buong mansyon sa mga sumunod na araw. At kasabay ng paggaan na iyon ay ang pagbabago sa pagtingin ni Alon kay Hiraya. Hindi na lang ito isang yaya. Siya ay naging Hiraya. Isang gabi, habang pababa siya ng hagdanan, nakita niya si Hiraya na nagmamadaling nag-aayos ng mga libro sa isang estante. Mukhang may hinahanap ito. "May problema ba?" tanong niya. Sa sobrang gulat, napatalon si Hiraya at natapakan ang laylayan ng sarili niyang palda. Nawalan ito ng balanse. Sa isang iglap, hindi na nag-isip si Alon. Ang katawan niya ay kusang kumilos. Mabilis niyang iniabot ang kanyang mga braso at sinalo si Hiraya bago pa ito bumagsak sa sahig. Niyakap niya ito ng mahigpit. Naamoy niya ang banayad na samyo ng bulaklak mula sa buhok nito. Naramdaman niya kung gaano ito kagaan sa kanyang mga bisig. At nang magtama ang kanilang mga mata, huminto ang mundo. Nakita niya sa mga mata ni Hiraya ang gulat, ang hiya, at isang bagay na hindi niya mapangalanan. Isang kislap na tila sumasalamin sa nararamdaman din niya. Isang kilig, isang koneksyon. Pareho silang natigilan. "Salamat po!" Halos pabulong na sabi ni Hiraya at mabilis na kumawala sa kanyang yakap. Ang mukha ay namumula. "Mag-iingat ka sa susunod," sabi naman ni Alon. Pilit na pinatatag ang kanyang boses na biglang parang natuyo. Isang awkward na katahimikan ang namagitan sa kanila. Isang katahimikang puno ng mga salitang hindi masabi. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang pinunit ng tunog ng isang makina ng mamahaling sasakyan na huminto sa tapat ng mansyon. Sabay silang napalingon nang bumukas ang malaking pinto. Mula sa labas, pumasok ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng damit. Ang bawat galaw ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang mukha ay perpekto, ang kanyang ngiti ay nakakasilaw. "Alon!" Masayang bati nito. Lumapit ang babae at walang pasabing niyakap si Alon ng higpit na parang pag-aari niya ito. "Mahalina," gulat na sabi ni Alon. Humarap ito sa kanya, ang mga matay nagniningning. "Sorry, I didn't call. I wanted to surprise you." Tumingin ito kay Hiraya, mula ulo hanggang paa, na may bahagyang pagtataas ng kilay bago ibinalik ang matamis nitong ngiti kay Alon. "I'm back! At dito na ako para sa'yo." Para kay Hiraya, ang pagdating ni Mahalina Sandoval ay parang isang biglaang paglamig ng hangin sa isang mainit na hapon. Ang nangiti nito ay kasing perpekto ng kanyang pananamit, ngunit mayroong kung anong lamig sa likod ng mga matang iyon na nagbigay sa kanya ng kaba. "So, you must be the new nanny," sabi ni Mahalina. Ang boses ay matamis, ngunit ang tingin ay tila sinusuri ang bawat hibla ng pagkatao ni Hiraya. Inilahad nito ang kamay na may perpektong manicure. "I'm Mahalina. I was Sarah's best friend." Ang pagbanggit sa pangalan ng yumaong asawa ni Alon ay tila isang sandata. Isang paraan para ipaalala sa lahat, lalo na kay Hiraya, kung saan siya lulugar. Siya ay parte ng nakaraan, isang pundasyon ng bahay na ito. Samantalang si Hiraya ay isa lamang bisita. "Hiraya po." Magalang na sagot niya at marahan na inabot ang kamay nito. Malamig, tulad ng kanyang inaasahan. Simula ng araw na yon, ang bahagyang namumuong kapayapaan sa Hacienda de la Esperanza ay unti-unting naglaho. Sa hapagkainan, si Mahalina ang laging bida. Ang mga kwento niya ay laging tungkol sa mabubuting araw noong nabubuhay pa si Ara. "Naalala mo ba, Alon?" Panimula nito isang gabi habang nakatingin kay Hiraya. "Yung trip natin sa Paris, Ara bought the silliest hat at pinagtawanan natin siya buong araw. Those were the days. We were a perfect family, weren't we?" Ang bawat salitang tayo at pamilya
ay tila mga karayom na tumutusok sa pakiramdam ni Hiraya. Napapansin niyang sa tuwing magkukwento si Mahalina, ang dating sigla sa mga mata ni Alon ay napapalitan ng pamilyar na kalungkutan. Para siyang multo na bumalik para ipaalala ang lahat ng sakit. Hindi lang si Alon ang target ni Mahalina. Maging ang kambal ay sinusubukan niyang makuha. Tita Halina brought you the best dolls from Switzerland. Sabi nito isang araw, inilalabas ang dalawang mamahaling manika mula sa isang malaking paper bag. Aren't they much better than your old ones? Ngunit hindi tulad ng inaasahan niya, tiningnan lang ni Tala at Sinag ang mga laruan. At pagkatapos ay tumakbo palapit kay Hiraya na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Isang malinaw na pagtanggi. Ang pinakamasakit na ginawa ni Mahalina ay nangyari sa aklatan. Si Hiraya ay may maliit na kwaderno kung saan niya iginuguhit ang mga bulaklak sa hardin. Ito ang kanyang munting paraiso, ang kanyang paraan upang makatakas. Habang abala siya sa pagguhit, lumapit si Mahalina. May dalang baso ng red wine. Oh, how quaint! You draw? Sabi nito. Sinisilip ang kanyang ginagawa. You have simple talents. At sa isang aksidenteng paggalaw, natabig ni Mahalina ang baso. Ang pulang alak ay bumuhos sa pahina ng kwaderno ni Hiraya. Sinisira ang iginuhit niyang gumamela. Oh my goodness, I'm so clumsy. Bulalas ni Mahalina, ang pagkukunwari sa boses ay halatang halata. Sorry, Hiraya. It's just a drawing, right? Madali lang namang palitan. Kumuha ito ng tissue at lalo pang ikinalat ang mantsa. See? Ang dumi-dumi na. It's ruined. Hindi umiimik si Hiraya. Tinitigan niya lang ang nasirang pahina. Hindi yon isang simpleng drawing lang. Iyon ay piraso ng kanyang kapayapaan, piraso ng kanyang kaluluwa. At sa isang iglap, winasak ito. Isang gabi, habang naghahanda siya ng gatas para sa kambal, narinig niya ang boses ni Mahalina at Alon mula sa sala. Alon, darling, you have to be practical. Sabi ni Mahalina sa isang malambing ngunit mapilit na tono. She's just a nanny. A good one, I admit. Pero hanggang dun lang yon. The girls need a mother figure. Someone who truly belongs here. Someone who understands our world. Hindi sumagot si Alon. At ang katahimikan niyang yon ay mas malakas pa sa anumang salita. Naramdaman ni Hiraya ang kanyang pwesto, ang kanyang pagiging dayuhan sa mundong yon. Nang pabalik na siya sa silid ng mga bata, nakasalubong niya si Mahalina sa pasilyo. Ang matamis ng ngiti nito ay wala na. Napalitan ito ng isang mapanuyang tingin. Narinig mo, hindi ba? Sabi nito sa mahinang boses. Huwag kang masyadong umasa. This world is not for you. You are temporary. Huminto ito sa mismong tapat niya. Ang mga mata ay matalim na parang kutsilyo. Isa ka lang empleyado. Bulong nito. May diin sa bawat salita. Huwag na huwag mong kakalimutan yan. Pakiramdam ni Alon ay nahuhulog siya sa isang bitag na hindi niya nakikita. Ang pagbabalik ni Mahalina ay parang pagbabalik ng isang pamilyar na kanta. Noong una ay nakakagaan ng loob, ngunit habang tumatagal ay nagiging paulit-ulit at nakakabingi. Ang mga kwento nito tungkol sa nakaraan na dati nagbibigay ng kaunting aliw ay nagsisimula nang maging parang mga tanikalang humihila sa kanya pabalik sa kadiliman. Napansin niya ang pagbabago sa kanyang mga anak. Ang mumunting na ngiti na nagsisimula nang mamukadkad sa kanilang mga labi ay unti-unti na namang nawawala. Isang hapon, nakita niya si Mahalina na pilit isinusuot kay Tala ang isang magarbong bestida. This will make you look like a real princess, darling. Masayang sabi nito. Ngunit si Tala ay hindi natutuwa. Sa halip, ang mga mata nito ay puno ng pagtutol. Nang makita siya nito, agad itong kumawala sa pagkakahawak ni Mahalina at tumakbo palapit kay Hiraya na tahimik na nagtutupi ng mga damit sa di kalayuan. Niyakap ng bata ang binti ni Hiraya na parang ito ang kanyang kuta. Ang eksenang yun ay simple lang, ngunit para kay Alon.
Ito ay isang malinaw na mensahe. Ang kanyang pagdududa ay lalong lumalim nang masaksihan niya ang isa pang pangyayari. Pababa siya ng hagdanan nang marinig niya ang galit na boses ni Mahalina mula sa kusina. Sumilip siya at nakita itong pinapagalitan ang isang bagong katulong dahil lamang sa natapong kaunting tubig sa sahig. Walang silbi! Hindi ka ba marunong mag-ingat? Do you know how much these Italian tiles cost? Sigaw ni Mahalina. Ang muka ay puno ng pagkasuklam. Ngunit nang maramdaman nitong may nakatingin, bigla itong napalingon. Sa isang iglap, ang galit na maskara ay napalitan ng isang matamis na ngiti. "Oh, Alon, nandyan ka pala. I was just teaching her how to be more careful. Alam mo na, para mapanatiling maganda ang bahay para sa'yo." Ang bilis ng pagbabago ng ugali nito ay nagbigay ng kilabot kay Alon. Ito ba talaga ang Mahalina na kaibigan ng kanyang asawa? O isang taong nagpapanggap lang? Sa gitna ng kanyang pagkalito, tumunog ang kanyang telepono. Isang abogado mula sa isa sa mga subsidiary companies ng Montenegro Corp. "Mr. Montenegro, good afternoon. I'm just calling for a final directive regarding the Alcantara property case in San Sinag," sabi ng abogado sa kabilang linya. "We're set to finalize the eviction next week. Shall we proceed?" Si Alon ay abala sa pag-iisip tungkol kay Mahalina. Ang kaso ay isa lamang sa daan-daang maliliit na issue na hinahawakan ng kanyang kumpanya. Alcantara? Ulit niya. Hindi gaanong pinapansin. Yes, yes. Just get it done. Ayoko ng sakit ng ulo. Ibinaba niya ang tawag. Hindi na inalalam pa ang mga detalye. Ang tanging gusto niya ay matapos na ang lahat ng problema. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Lumabas siya para magpahangin sa hardin. Ang hangin ay malamig at ang buwan ay maliwanag. Doon sa ilalim ng puno ng mangga, nakita niya si Hiraya. Nakaupo ito sa isang bangko mag-isa. Nakatingin sa malayo, ang mga balikat ay tila may pasan na bigat. At sa liwanag ng buwan, nakita ni Alon ang isang bagay na hindi niya napansin dati. Mga luhang tahimik na dumadaloy sa mga pisngi nito. Isang malakas na damdamin ang pumiga sa kanyang puso. Isang hindi maipaliwanag na pagnanais na alisin ang kalungkutang iyon. Hindi niya alam kung bakit ito umiiyak. Dahil ba sa sinabi ni Mahalina? Dahil ba sa mga anak niya? O dahil sa isang bagay na mas malalim pa? Hindi na siya nag-isip. Kumuha siya ng panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang lumapit. Ang bawat hakbang ay tila isang pag-amin sa sarili na mayroon siyang pakialam. Inabot niya ang panyo. Nag-angat ng tingin si Hiraya, ang mga matay puno ng gulat at bakas ng kalungkutan. "Okay ka lang?" tanong ni Alon. Ngunit alam niyang hindi iyon ang tamang tanong. Kaya't pinalitan niya ito. Ang boses niya ay mas mahina, mas sinsero. "Sino ang nagpaiyak sa'yo?" Ang tanong ni Alon ay tila isang malambot na kamay na humaplos sa puso ni Hiraya. Sa gitna ng lahat ng panunumbat at pagmamaliit ni Mahalina, ang simpleng pag-aalala sa boses ng lalaking ito ay parang isang balsamo. Kinuha niya ang panyo at pinunasan ang kanyang mga luha. "Wala po ito, sir." Pilit niyang ngumiti. "May naalala lang po." Ngunit hindi na muling nalinlang si Alon ng mga pader na itinatayo niya. Naupo ito sa tabi niya sa bangko, hindi masyadong malapit, ngunit sapat na para maramdaman niya ang init nito. "Hiraya," sabi nito, at sa unang pagkakataon, tinawag siya nito sa kanyang pangalan nang walang anumang formalidad. "Pwede kang magsinungaling sa sarili mo, pero huwag sa akin. Nakikita ko, nararamdaman ko." Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang huni ng mga kuliglig ang maririnig. "Nakakatakot po kasing mangarap," biglang sabi ni Hiraya. Ang boses ay halos pabulong. "Kasi kapag nasanay ka ng may hawak na liwanag, mas masakit kapag bigla itong kinuha sa'yo." Hindi niya binanggit ang tungkol sa lupa, ngunit ang sakit sa likod ng mga salitang yon ay totoo. Tumingin sa kanya si Elon. "Hindi ka nag-iisa sa takot na yan.
Sagot nito, ang boses ay may bahid ng sarili nitong pait. Ako, 2 taon na akong nagtatago sa dilim kasi natatakot akong masilaw ulit. Natatakot akong baka kapag nasilaw ako, makita ko lang ulit kung gaano kalaki ang nawala sa akin. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang magsalita si Alon tungkol sa kanyang sakit. Hindi na siya ang amo at hindi na rin siya ang yaya. Sa sandaling iyon, sila ay 2 taong sugatan na naghahanap ng lunas. Habang sila'y nag-uusap, hindi nila namalayan ang pangingitim ng kalangitan. Biglang pumatak ang isang butil ng ulan sa kamay ni Hiraya. Sinundan pa ng isa at isa pa hanggang sa ang ambon ay naging isang malakas na buhos ng ulan. Halika! Isigaw ni Alon at hinawakan ang kamay ni Hiraya. Sabay silang tumakbo. Ang ulan ay bumubuhos ng malakas. Binabasa ang kanilang mga damit at buhok. Tumawa sila, isang tawang malaya at walang alalahanin. Tumigil sila sa ilalim ng isang maliit na gazebo sa gitna ng hardin. Habol ang kanilang mga hininga. Nakatayo sila roon, magkaharap. Ang tanging liwanag ay mula sa isang lamppost sa di kalayuan at ang tanging tunog ay ang bagsak ng ulan sa bubong ng gazebo. Ang mga tumatakbong butil ng ulan sa pisngi ni Hiraya ay tila mga diamante sa ilalim ng mapusyaw na ilaw. Ang kanyang buhok ay basa at ang kanyang mga mata ay nagniningning. Nawala ang amo at ang yaya. Ang natira ay si Alon at si Hiraya. Dahan-dahan, inangat ni Alon ang kanyang kamay at hinawi ang isang hibla ng basang buhok na dumikit sa mukha ni Hiraya. Ang kanyang paghaplos ay magaan, ngunit para itong kuryenteng gumapang sa buong katawan ni Hiraya. Napatingin siya sa mga mata nito, mga matang hindi na madilim at malungkot, kundi puno ng isang emosyong matagal na nitong ikinukubli. Isang apoy na dahan-dahang nag-aalab. Hindi na nila kailangan pang magsalita. Ang kanilang mga mata na ang nag-uusap. Ang katahimikan ay puno ng pag-aasam, ng takot, at ng isang hindi mapigilang pang-akit. Dahan-dahang inilapit ni Alon ang kanyang mukha. Naramdaman ni Hiraya ang mainit na hininga nito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Isang pagsuko sa nararamdaman. At sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, sa ilalim ng isang munting gazebo, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Ang halik ay malambot sa simula, isang marahang pagtatanong. Ngunit nang tumugon si Hiraya, lumalim ito. Naging isang halik na puno ng pangungulila, ng pasasalamat, ng paghilom. Dito, sa yakap ng isa't isa, tila natagpuan nila ang kanlungang matagal na nilang hinahanap mula sa bagyo ng kanilang mga buhay. Ngunit sa di kalayuan, mula sa bintana ng ikalawang palapag, may isang aninong tahimik na nanonood, isang aninong nagngingit-ngit sa galit. Itinaas ni Mahalina ang kanyang telepono. Ang screen nito ay nagliliwanag sa dilim, kinukunan ang bawat sandali, ang bawat halik, ang bawat yakap, at sa kanyang mga labi, isang mapanganib na ngiti ang unti-unting sumilay. Kinabukasan, lumakad si Mahalina papunta sa opisina ni Alon na may ngiti ng isang mananalo. Hawak niya ang alas sa kanyang mga kamay. Inilapag niya ang kanyang telepono sa mesa, ipinapakita ang larawan ng halikan ni na Alon at Hiraya sa gitna ng ulan. A beautiful, romantic scene, isn't it? Sarkastikong sabi niya. Pero ano kaya ang sasabihin ng Board of Directors kapag nalaman nilang ang respetadong CEO ng Montenegro Corp ay may relasyon sa kanyang yaya? It could be a scandal. Ngunit hindi na tinag si Alon. Tiningnan niya ang larawan. Pagkatapos ay ibinalik ang malamig na tingin kay Mahalina. Ang personal kong buhay ay walang kinalaman sa iyo o sa board. Subukan mo at malalaman mo kung anong kaya kong gawin. Ang hindi pagkatakot ni Alon ay ikinagulat at lalong ikinagalit ni Mahalina. Ang sandata niya ay hindi tumalab. Sa pagkabigo, isang mas masamang ideya ang nabuo sa kanyang isipan.
Kung hindi niya kayang sirain si Elon, sisirain niya ang babaeng nagbibigay dito ng bagong lakas. Fine, sabi niya. Ang boses ay puno ng nanunuot na panunukso. Protect your little nanny. Pero sigurado ka bang kilala mo talaga siya? O baka naman isa lang siyang magaling na aktres? Umalis si Mahalina na may iniwang pagdududa sa hangin. Agad siyang tumawag sa isang private investigator. Gusto kong alamin ang lahat tungkol sa isang babaeng nagngangalang Hiraya Alcantara. Bawat sikreto, bawat dumi. Samantala, sa opisina ni Alon, isang kakaibang pakiramdam ang nanahan sa kanyang puso. Ang halik na iyon ay hindi lang isang simpleng halik. Iyon ay isang pangakong susubukan niyang muling maging buo. Ang mga salita ni Hiraya tungkol sa kanyang mga pangarap ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. At sa unang pagkakataon, gusto niyang maging parte ng mga pangarap na yon. Napangiti siya. Mula nang mamatay ang kanyang asawa, ngayon lang siya muling nakaramdam ng ganitong klasing saya. Isang pag-asang hindi na niya inaasahang mararamdaman pa. Napagdesisyonan niya, tutulungan niya si Hiraya kahit ano pa ang pangarap nito. Sa gitna ng kanyang masayang pag-iisip, isang email ang pumasok sa kanyang inbox. Mula ito sa kanyang abogado. Ang subject, for final review, Alcantara Property Case File. Binuksan niya ito nang walang pag-aalinlangan. Iniisip na isa lang itong simpleng dokumento na kailangan niyang pirmahan. Ngunit habang binabasa niya ang mga unang pahina, ang nangiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho. Ang pangalan ng probinsya, San Sinag, ang apelyido ng pamilyang idinedemanda, Alcantara. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Nag-scroll pa siya pababa. Ang daliri ay nanginginig. Nakita niya ang mga litrato ng lupain, ang mga dokumento ng pagkakautang na minana ng pamilya, ang mga legal na notice. At sa dulo ng dokumento, naroon ang pangalan ng pangunahing nagrereklamo, ang tagapagmana ng pamilya, Hiraya Alcantara. Tila isang malakas na sampal ang dumapos sa kanyang mukha. Bawat letra ng pangalan nito ay parang isang patalim na tumatarak sa kanyang puso. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkadugtong-dugtong sa kanyang isipan. Ang kanyang pagdating, ang kanyang pangangailangan ng malaking pera, ang kanyang lungkot, ang kanyang mga pangarap. Lahat ba ay kasinungalingan? Lahat ba ay parte ng isang plano? Ang pag-aalaga sa kanyang mga anak, ang pagbuhay sa hardin, ang mga ngiti, ang mga luha, at ang halik. Lahat ba iyon ay isang napakagaling na pag-arte para lamang makuha ang kanyang simpatsya at bawiin ang lupa? Ang mainit na pag-asa na naramdaman niya kanina ay naging isang nagyeyelong galit. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya sa pinakamasakit na paraan. Ginamit siya. Ginamit ang kahinaan niya. Ginamit ang sakit niya laban sa kanya. Sakto namang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Hiraya. May dalang isang tasa ng kape. Ang mukha nito ay puno ng isang masayang liwanag na hindi niya pa nakikita dati. Isang liwanag na dulot ng kanilang sandali sa ilalim ng ulan. Sir Alon, masayang bati nito. Nagtimpla po ako ng paborito ninyo. Ngunit ang nangiti niya ay naglaho nang makita ang itsura ni Alon. Hindi ito nagsalita. Dahan-dahan itong tumayo. Ang bawat galaw ay puno ng isang nakakakilabot na tensyon. Inilipat nito ang laptop para makita niya ang screen. At pagkatapos, sa isang marahas na galaw, inihagis nito ang isang makapal na folder ng mga nakaprint na dokumento sa ibabaw ng mesa. Gumawa ito ng isang malakas at nakakabinging tunog sa katahimikan ng silid. Ito ba? Tanong ni Alon. Ang boses ay mababa at puno ng lason. Ang dating init sa kanyang mga mata ay wala na. Napalitan ito ng yelo. Ito ba ang dahilan kung bakit ka nandito, Miss Alcantara? Nakatitig si Hiraya sa mga dokumentong nakakalat sa mesa at pagkatapos ay sa screen ng laptop.
ang pangalan ng kanyang pamilya, ang litrato ng kanilang maliit na lupain, at ang logo ng Montenegro Corporation sa itaas ng bawat pahina. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila biglang naubos. Hindi, hindi maaari. Ang lalaking unti-unti niyang minamahal, ang lalaking hinalikan niya sa ilalim ng ulan, ay siya palang aninong matagal nang nagpapahirap sa kanyang pamilya. Alon, nauutal niyang sabi, ang mga salita ay ayaw lumabas sa kanyang bibig. Nagtaas siya ng tingin. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. Umaasang isa lang itong masamang panaginip. Hindi ko alam. Maniwala ka sa akin. Hindi ko alam. Ngunit ang mukha ni Alon ay isang pader na bakal. Ang sakit at pagtataksil sa kanyang mga mata ay lumamon sa anumang bahid ng pag-unawa. Hindi mo alam. Umalingaw-ngaw ang mapanuyang tawa ni Alon sa buong opisina. Isang tawang walang saya, puno ng pait. Ang galing! Ang galing-galing mong umarte, Miss Alcantara. Sabihin mo sa akin, kasama ba sa plano ang pag-aalaga sa mga anak ko? Kasama ba sa plano ang pag-iyak sa hardin? At ang halik, kasama rin ba yon sa plano? Bawat salita ay isang saksak sa puso ni Hiraya. Umiiling siya. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi, hindi totoo yan. Nagkataon lang ang lahat. Nagkataon? Sigaw ni Alon. Ang boses ay dumadagundong sa galit. Pumasok ka sa bahay ko, nakuha mo ang tiwala ng mga anak ko, nakuha mo ang awa ko. Para saan? Para sa isang pirasong lupa? Ganoon ba kababaw ang tingin mo sa akin? Ganoon ba kababa ang halaga ng pamilya ko para sa'yo? Hindi! Sigaw pabalik ni Hiraya. Ang boses ay basag na dahil sa pag-iyak. Mahal ko ang mga anak mo. At ikaw, naniniwala akong huwag mong babanggitin ang salitang yan. Putol ni Alon, idinuro siya. Isa kang sinungaling, isang manggagamit, isang magnanakaw na nagpapanggap na anghel. Sakto namang bumukas ang pinto. Pumasok si Mahalina. Ang mukha ay nagpapahayag ng pekeng pag-aalala. Alon, anong nangyayari? Rinig na rinig ang sigaw niyo sa labas. Lumapit ito kay Alon. Hinahaplos ang braso nito na parang isang tapat na kaagapay. Actually, Alon, may sasabihin sana ako. May nalaman ako tungkol kay Hiraya. Naglabas si Mahalina ng isa pang folder, puno ng mga pekeng dokumento na gawa ng kanyang imbestigador. Mga bank statement na nagpapakitang may malaki itong utang. Mga testimonya mula sa mga taong hindi naman niya kilala na nagsasabing desperada siyang makahanap ng mayamang mapapangasawa. Tingnan mo, Alon. Malungkot na sabi ni Mahalina. She planned all of this. Matagal ka na niyang target. Iyon na ang huling pako sa kabaong. Tiningnan ni Alon ang mga pekeng ebidensya at pagkatapos ay tumingin kay Hiraya na may sukdulang pagkasuklam. Para sa kanya, lahat ay malinaw na. Isa siyang biktima ng isang masalimuot na panloloko. Papa? Ate Hira? Ang maliliit na boses ni Natala at Sinag ang bumasag sa tensyon. Nakatayo sila sa may pinto. Ang mga mukha ay puno ng takot. Nakita nila ang galit sa mukha ng kanilang ama at ang mga luha sa mata ng kanilang yaya. Tumakbo sila papunta kay Hiraya. Yumakap sa kanyang mga binti. Don't cry, Ate Hira, sabi ni Sinag. Umiiyak na rin. Papa, please don't hurt Ate Hira. Sigaw naman ni Tala. Nakatingin sa ama ng may pagsusumbat. Ngunit ang puso ni Alon ay sarado na. Ang nakikita niya lang ay ang pagtataksil, ang pagyakap ng kanyang mga anak sa babaeng nanloko sa kanya ay lalo lang nagpaalab sa kanyang galit. Mga gwardya, sigaw ni Alon. Ang boses ay malamig at walang pakiramdam. 2 security guard ang mabilis na pumasok. Papa, no! Humagulgol ang kambal. Hindi pinansin ni Alon ang pagmamakaawa ng kanyang mga anak.
Ang tingin niya ay nakapako kay Hiraya, isang tinging tila kayang pumatay. Palabasin niyo siya sa pamamahay ko. Utos niya. Ang bawat salita ay mabigat at pinal. Ngayon din, hinawakan ng mga gwardya ang braso ni Hiraya. Huwag, parang awa niyo na. Alon, maniwala ka sa akin. Pagmamakaawa niya, ngunit para na lang siyang nagsasalita sa hangin. Habang kinakaladkad siya palabas, ang huling nakita niya ay ang umiiyak na mukha ng kambal, ang nagwawaging ng ngiti ni Mahalina, at ang mga mata ni Alon, mga matang puno ng galit, mga matang minsan niyang inakalang magiging tahanan niya. Ngunit ngayon ay mas malamig pa sa yelo. Ang kanyang puso, sa sandaling iyon, ay tuluyan ng nadurog. Ang pag-alis ni Hiraya ay hindi nagdulot ng kapayapaan sa Hacienda de la Esperanza. Sa halip, ibinalik nito ang mansyon sa isang estado na mas malala pa kaysa dati. Hindi na ito isang malamig na paraiso, isa na itong malamig na impyerno. Ang katahimikan sa hapagkainan ng gabing iyon ay nakakabingi. Tinangka ni Mahalina na punan ito ng masayang kwentuhan, ngunit ang boses niya ay tila naging isang ingay na walang gustong pakinggan. Si Tala at Sinag ay nakaupo sa kanilang mga silya, ngunit hindi nila ginagalaw ang kanilang pagkain. Nakatitig lang sila sa kanilang mga plato. Ang mga mukha ay blangko. Hindi sila umiiyak, hindi sila nagsasalita. At para kay Alon, ang katahimikan nilang iyon ay mas malakas pa sa anumang sigaw ng panunumbat. Ito ay isang hatol. Nang gabi ring iyon, hindi mapakali si Alon. Ang imahe ng umiiyak na mukha ni Hiraya habang kinakaladkad siya palabas ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang galit na naramdaman niya kanina ay unti-unting napapalitan ng isang nakakainis na pagdududa. Tama ba ang ginawa niya? O nagpadala lang siya sa isang bulag na galit? Dinala siya ng kanyang mga paa sa dating silid ni Hiraya. Bukas ang pinto. Malinis na ang lahat. Tinanggal na ang anumang bakas na minsan ay may nanirahan doon. Ngunit sa ilalim ng kama, may isang bagay na naiwan. Isang maliit na kwaderno. Ang kwaderno kung saan iginuguhit ni Hiraya ang mga bulaklak. Pinulot niya ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ang bawat pahina. Naroon ang mga guhit ng rosas, ng sampagwita at ng gumamela. Ang pahinang may mantsa pa rin ng tinapong red wine ni Mahalina. At sa mga huling pahina, may mga sulat. Hindi ito diary, kundi mga saloobing isinulat sa papel. Araw 15. Basa niya sa isang entry. Ngumiti na si Tala kanina. Isang segundo lang, pero nakita ko. Para akong nakakita ng totoong bituin. Si Sinag naman, hinawakan ang kamay ko habang nagkukwento ako. Ang sarap sa pakiramdam. Paano ko sasabihin sa kanila na ang amo ng papa nila ang dahilan kung bakit malapit nang mawala ang tahanan namin? Ang sakit-sakit sa dibdib. Bumigat ang paghinga ni Alon. Araw 23. Basa niya sa isa pa. Nakita kong muli ang lungkot sa mga mata ni Sir Alon. Katulad ng lungkot sa mga mata ni Papa noong una naming nalamang may kaso ang lupa. Sana kaya kong alisin ang sakit na nararamdaman niya. Pero paano? Isa lang akong hamak na yaya sa paningin niya. Walang anumang bahid ng pagkukunwari sa mga salitang iyon. Ang naroon ay purong pagmamahal sa kanyang mga anak at isang awa para sa kanya na hindi niya inaasahan. Isinara niya ang kwaderno, ang puso ay tila dinudurog. Ang ebidensyang ipinakita ni Mahalina ay puro numero at paratang. Ngunit ang kwadernong ito ang kaluluwa ni Hiraya. At sinasabi nitong nagkamali siya. Nagkamali siya ng malaki. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng pinuno ng kanyang security team. Gusto kong imbestigahan niyo ang lahat tungkol kay Mahalina Sandoval. Her finances, her calls, her connections. Lahat. Utos niya.
Ang boses ay nagbago. Malamig, matigas, at puno ng determinasyon. At gusto kong buksan niyo ulit ang kaso ng pamilya Alcantara. This time, I want the truth. Hindi ang katotohanang pabor sa kumpanya. Ang totoong-totoong nangyari. Kinagabihan, habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Mahalina mula sa veranda. Nakatalikod ito. May kausap sa telepono. Ang boses ay masaya at nagbubunyi. Oo, girl, finally! It's done! Tawa ni Mahalina. Wala na ang sagabal na probinsyanang yon. Akalain mo, naniwala talaga si Alon sa mga pekeng dokumento? Ang dali niyang nauto. Konting panahon na lang at lahat ng yaman ng mga Montenegro. Sa akin na mapupunta. Ako na ang magiging reyna ng hasyendang ito. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Alon. Bawat salita ay isang kumpirmasyon sa kasalanang nagawa niya. Ang pandaraya, ang kasakiman, ang tunay na kulay ni Mahalina ay lumabas ng buong buo. Lumabas siya mula sa anino. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang malamig na galit. Hindi niya namalayan na naputol na pala ni Mahalina ang tawag at nakatingin ito sa kanya. Ang mukha ay biglang namutla. Mahalina, sabi ni Alon. Ang boses ay tahimik ngunit puno ng bigat. Kailangan nating mag-usap. Pagkatapos marinig ang usapan sa telepono, hinarap ni Alon si Mahalina. Ang lahat ng pekeng pag-aalala at matatamis na ngiti nito ay naglaho, napalitan ng takot at pagkabigla. Alon, anong narinig mo? Nauutal na tanong ni Mahalina. Lahat. Simpleng sagot ni Alon, ngunit ang bigat sa likod ng salitang yon ay sapat na para gumuho ang mundo ni Mahalina. Narinig ko ang kasakiman mo, ang panloloko mo, ang paggamit mo sa alaala ng asawa ko para sa sarili mong interes. Inilabas ni Alon ang mga resulta ng investigasyon na kadarating lang, ang mga utang ni Mahalina, ang mga pekeng dokumento. Bawat ebidensya ay isang sampal sa mukha nito. Get out of my house! Mahinahon, ngunit pinal na utos ni Alon. Huwag ka nang magpapakita sa akin o sa mga anak ko kahit kailan. Walang nagawa si Mahalina kundi umalis. Dala ang kanyang mga kasinungalingan at bigong pangarap. Ngunit ang pag-alis niya ay hindi nagdulot ng ginhawa kay Alon. Ang natira ay ang bigat ng kanyang pagkakamali. Ang mga masasakit na salitang binitawan niya kay Hiraya ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, na parang isang walang katapusang parusa. Samantala, sa probinsya ng Sansinag, si Hiraya ay sinalubong ng yakap ng kanyang pamilya. Umiyak siya ng umiyak sa balikat ng kanyang ina. Inilabas ang lahat ng sakit, lahat ng pagkabigo. Ang pag-ibig na inakala niyang pag-asa ay siya palang naging dahilan ng kanyang pinakamalalim na sugat. Tapos na anak, sabi ng kanyang ama. Ang boses ay puno ng awa. Hindi na natin ipaglalaban ang lupa. Hindi na natin kaya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, isang bagong determinasyon ang nabuo sa puso ni Hiraya. Tumingala siya. Ang mga matay namumugto ngunit puno ng apoy. Hindi etay, sabi niya. Lalaban po tayo, pero hindi na para sa lupa. Lalaban tayo para sa dignidad natin. Para ipakita sa kanila na hindi tayo basta-basta pwedeng tapakan. Ang dating babaeng mahiyain at laging nakayuko ay nawala na. Sa kanyang lugar, isang babaeng palaban ang isinilang mula sa abo ng kanyang durog na puso. Kinabukasan, habang tinutulungan niya ang kanyang ina sa kanilang maliit na hardin, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumukas ang pinto at mula roon ay bumaba si Alon Montenegro. Ang puso ni Hiraya ay tila huminto sa pagtibok. Ang lahat ng sakit ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natakot. Hinarap niya ito
Ang kanyang mukha ay matatag. Hindi nagsalita si Alon. Dahan-dahan itong lumapit sa mga magulang ni Hiraya na napalabas din ng bahay. Sa harap nilang lahat, sa gitna ng mga putik na daan, yumuko si Alon. Isang yuko ng pagpapakumbaba at pagsisisi. "Patawad po," sabi niya. Ang boses ay basag. "Ako po ang may kasalanan sa lahat. Dahil sa kapabayaan ko, nagdusa po kayo." Inabot niya ang isang folder. "Nandito po ang titulo ng lupa ninyo. Isinasauli ko po ang dapat ay sa inyo." Pagkatapos ay humarap siya kay Hiraya. Ang dating hari na bakal ay wala na. Sa kanyang harapan ay isang lalaking ordinaryo, sugatan, at puno ng pagsisisi. "Hiraya," panimula niya. "Alam kong walang salita ang sapat para itama ang lahat. Naging duwag ako, naging bulag ako. Pinakinggan ko ang kasinungalingan dahil iyon ang mas madaling paniwalaan kaysa harapin ang katotohanang natatakot na akong magmahal muli. Patawarin mo sana ako." Pagpapatuloy niya, "Hindi dahil sa karapat-dapat ako, kundi dahil kailangan ko. Hindi ko kayang mabuhay ng daladala ang sakit na idinulot ko sa'yo." Nakatitig lang si Hiraya sa kanya. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng kalituhan at ng isang pusong dahan-dahang naghihilom. "Napatawad na kita, Alon." Mahinang sagot niya. "Napatawad na kita noong una pa lang, dahil alam kong ang galit ay lason lang sa puso." Huminga siya ng malalim, tinitipon ang lahat ng kanyang lakas. "Pero paano kita pagkakatiwalaan ulit?" Ang tanong ni Hiraya ay hindi sinagot ni Alon sa pamamagitan ng salita, kundi sa gawa. Hindi na siya bumalik sa sansinag para pilitin ito. Sa halip, umuwi siya sa hasyenda at sinimulang ayusin ang sarili niyang mundo. Ang tiwala, alam niya, ay hindi hinihingi. Ito ay pinaghihirapan. Ang unang ginawa niya ay ang umupo, kasama sina Tala at Sinag. Sa unang pagkakataon, ikinuwento niya sa kanila ang lahat ng may katapatan. Inamin niya ang kanyang pagkakamali, ang kanyang galit, at kung paano niya nasaktan si Hiraya. "Kasalanan ko," sabi niya sa dalawang anak. Ang mga mata ay puno ng luhang hindi na niya pinigilan. "At gagawin ko ang lahat para itama yon." Sinimulan niyang gawin ang mga bagay na hindi niya nagawa noon. Siya na mismo ang naghahanda ng kanilang almusal, kahit laging sunog ang itlog sa simula. Siya na ang nagbabasa sa kanila ng kwento bago matulog, kahit paos na ang kanyang boses. Pumupunta siya sa hardin araw-araw, hindi para mag-utos, kundi para magtrabaho. Siya mismo ang nagdidilig sa mga bulaklak na itinanim ni Hiraya. Siya mismo ang nag-aalis ng mga damo. Sa bawat patak ng pawis, sa bawat pagod, pakiramdam niya ay unti-unti niyang nililinis ang kanyang pagkakasala. Isang araw, habang siya ay nag-aalmusal kasama ang kambal, inabot sa kanya ni Tala ang telepono. "Tawagan mo siya, Papa," sabi ng bata. "Sabihin mo, miss na namin siya. At sabihin mo, miss ka na rin niya." Dugtong naman ni Sinag na may kasamang munting nangiti. Kinuha ni Alon ang telepono. Tumawag siya, hindi alam kung ano ang sasabihin. Nang sumagot si Hiraya, hindi siya nagsalita. Sa halipi, ibinigay niya ang telepono sa kambal. Narinig niya ang masayang tawanan ng kanyang mga anak habang kinakausap nila si Hiraya. Narinig niya kung paano nila ikinuwento ang sunog na itlog at ang mga bagong bulaklak sa hardin. At sa mga boses ng kanyang mga anak, narinig niya ang tulay na muling nag-uugnay sa kanila. Makalipas ang isang linggo, isang taxi ang huminto sa tapat ng Hacienda de la Esperanza. Bumaba mula roon si Hirea. Ang bumungad sa kanya ay hindi na ang malamig na mansyon na dati niyang pinasukan. Ang mga bintana ay bukas, pinapapasok ang sikat ng araw. Mula sa loob, naririnig niya ang tunog ng masayang musika at ang halakhak ng mga bata.
Pumasok siya. Nakita niya si Tala at Sinag na naghahabulan sa sala. At sa gitna ng lahat, nakita niya si Alon, nakangiti habang pinapanood ang mga anak. Isang nangiting totoo, payapa, at puno ng pagmamahal. Nagkita ang kanilang mga mata. Walang salitang namutawi. Ngumiti lang si Hiraya. Dinala siya ni Alon sa hardin. Ang dating pinabayaang lugar ay isa ng paraiso. Ang mga rosas ay namumukadkad at ang mga sampagita ay nagkakalat ng matamis na halimuyak. Ako ang nag-alaga sa kanila, sabi ni Alon. Inalagaan ko sila habang hinihintay kita. Huminto sila sa gitna ng hardin. Humarap si Alon kay Hiraya at hinawakan ang kanyang dalawang kamay. Hiraya, sabi nito, ang boses ay puno ng sinseridad. Noong una, tinawag kong Hacienda de la Esperanza ang lugar na ito bilang pag-alala sa nawala sa akin. Ngayon, gusto kong maging simbolo ito ng hinaharap na bubuuin natin. Lumuhod si Elon sa harap niya. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay may isang simpleng singsing na may isang maliit na batong kumikinang na parang bituin. Hindi ko maipapangakong hindi na ako magkakamali. Sabi niya, ang mga mata ay nangingilid sa luha. Pero maipapangako kong haharapin ko ang bawat takot at bawat sakit kasama ka. Maipapangako kong gagawin kitang pinakamasayang babae sa buong mundo. Hiraya Alcantara, hayaan mong ang lugar na ito ay maging tunay na tahanan ng pag-asa. Pagpapatuloy niya, hayaan mong maging pag-asa ka ng buhay ko at ng mga anak ko. Pakasalan mo ako. Hindi na napigilan ni Hiraya ang mga luha ng kaligayahan. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagsubok ay naglaho. Ang natira ay ang dalisay na pag-ibig na naghilom sa kanilang mga durog na puso. Tumango siya. Oo, Alon. Oo. Isinuot ni Alon ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit sa gitna ng harding, sabay nilang binuhay. At sa yakap na yon, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, ang Hacienda de la Esperanza ay sa wakas naging tunay na tahanan. At dito po nagtatapos ang ating kwento, Hiraya ng Puso. Ang aral ng kwento natin ngayon ay simple lamang. Ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang perpektong tao, kundi sa pag-unawa sa mga di-perpektong bahagi ng isang tao. Ito ay tungkol sa pagpapatawad sa mga pagkakamali ng nakaraan at sa pagiging matapang na harapin ang bukas ng magkasama. Ang paghilom ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit, kundi pagpili na mahalin muli sa kabila ng sakit. Maraming, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Kung mayroon kayong komento o suhestiyon, o kung may mga kwento kayong nais marinig sa hinaharap, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.